po talaga na how God moves mightily upon us. Alam ko na even though we are small, but we know that He is with us and He is showing us great revelation. For this whole week, actually, di ba nasabi ko nga last week, iba title, no? Pero ngayon, still, doon pa rin tayo nilalagay ng Panginoon, yung revelation, because yung itong kumbaga sinasabi is the foundation wherein na we will reign in life as a Christian. Kung kaya dapat na as the Lord reveals it to us, the more natin makukuha kung ano yung mga nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, praise God. So, katulad po ng napag-aralan natin last week, that Christ is the power and the wisdom of God. Last week nga po, ito po yung napag-alaman natin, yung tungkol sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Solomon, kung saan nakita natin kung paano pagpalain si Solomon, na even yung mga, sabi nga, yung kayamanan ni Solomon ay higit-higit pa, na even sa panahon natin, wala pang nakakalamang sa kayamanang meron si Solomon. And that is what God is doing. I mean, for Christians, sabi nga, God will position Christians doon sa mga lugar kung saan we can be a blessing doon sa mga tao. Amen? At gagamitin niya tayo. Amen? Sabi nga, God uses people na kumbaga sa mundong ito ay parang kumbaga ang standard di ba, napakataas. Pero God uses people, mga simple people, to bring glory sa ating Panginoon. Amen? At ito nga po yung sabi, and the more we continue with the Word of God, the more He will give us wisdom. The more we have revelation about Jesus Christ, the more we will have wisdom. Ang wisdom pala is the more na nakikilala natin ng Panginoon, doon siya lalong nangungusap. Amen? Jesus said, keep my word and I will manifest myself to you. At ipapakita niya yung power niya sa atin. The more we know Jesus, the more we will know His power upon our lives. At sabi nga po sa Romans 8:11, ang title nga po is The Law of the Spirit of Life. In Romans 8:11, actually alam mo, na ito pong teaching na to, sinasabi na ng Panginoon. Kumbaga, tapos doon ko lang na-confirm, ganun pala yung noon. Yung, kumbaga, ini-explain niya sa'yo. And the more na nag-explain sa'yo, kino-confirm kung ito nga yan, ganyan. So, kumbaga, He gives us verses to prove yung mga tinuturo sa atin. So, Romans 8:11, and if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. So the same Spirit that raised up Jesus from the dead is the same Spirit who lives within us. That is why the Holy Spirit lives within us. And that is the power of God. The power of God that raised up Jesus from the dead. And the same Spirit is living in us para tayo, lalo natin magkaroon ng, sabi nga, Spirit is living in us para tayo magkaroon ng buhay and to reign in life. Di ba tayo mga Kristiyano, yung iba iniisip pag Christian, lang, yung simple lang. Pero sinasabi ng you will reign in life. Amen? At yun nga po kung bakit namatay si Jesus para sa atin. Nung namatay si Jesus, ay kinuha niya ang ating kasalanan. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So, Jesus is the perfect sacrifice. Alam ko, tinuturo ko na to sa inyo, pero alam nyo, the more mo palang naintindihan yung sacrifice na ginawa ni Jesus, grabe yung mystery na nandun pala. Grabe yung the more mo siya i-meditate on the redemption, yung redemptive power na ginawa ng Panginoon,
ang tindi nito. Hindi basta-basta yung, kumbaga, yung sa Christian na simple lang. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. That is why the Spirit of God is now living in us. Binigyan niya tayo ng bagong buhay to reign in life. So, nung si Jesus ay namatay para kunin ang ating kasalanan, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, di ba? So, Jesus is the perfect sacrifice. He paid sa pamagitan ng kanyang dugo at ang pagkapako sa krus. Dahil doon kinuha niya yung sumpa. Pero dahil si Jesus ay hindi nagkasala, then cannot hold him back. Ibig sabihin, di ba, sabi nga, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pero dahil si Jesus ay hindi nagkasala, kung kaya't ang kamatayan ay hindi mahinto. Kumbaga, hindi pwedeng mamatay ng ganun-ganun lang ang ating Panginoon. Kailangan siyang mabuhay because sin cannot hold Him. Yung kaaway, hindi cannot hold Him back. Ito po yun, nandito yun, sabi. In Acts 2:24, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Bakit? Dahil walang kasalanan ang ating Panginoon. Kinuha lang niya ang ating kasalanan para sa atin, pero siya mismo, wala siyang kasalanan. At napakalaki po nun because sige, mamaya iyan na natin na para mas lalong maintindihan nito Kung kaya't Jesus, pagpapakita lang nung nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, ay He fulfilled the law. Lahat ng, kumbaga, nakasulat doon sa law ay na-fulfill niya, kaya siya nabuhay muli. At yun yung pagpapalaya sa atin. Dahil nga po, di ba, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pero dahil si Jesus ay walang kasalanan, siya ay nabuhay muli. At hindi lang yun, ibig sabihin, kasama niya tayong nabuhay muli. At yun yung kalayaang binigay niya sa atin, that liberty. So ito muna, para mas maintindihan po natin. In Matthew 5:17-18, do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by enemies disappear from the law until everything is accomplished. So mapapansin mo dito, 2 beses niya sinabi, yung I have not come to abolish them, but to fulfill them. Mapapansin mo doon, inulit niya to. Di ba sabi nga po natin, kapag inuulit-ulit yan ng Panginoon, yung kanyang sinasabi, meron siyang importanteng pinapaalam dito. At sinabi niya dito, na fulfill yung law ng ating Panginoon. Hindi niya tinatanggal, kasi sabi nga, ang Biblia is like parang yung mga laws. At ito ay na-fulfill ng ating Panginoon. At sabi nga dito, I have fulfilled the law. So lahat po ay nagawa ng ating Panginoong Hesukristo. So what is the law? Para hindi, ito po yung binigay ng utos ng Panginoon kay Moses. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, sabi ng mga Israelites, sabihin mo sa amin kung ano ang gusto niya at gagawin namin. Ayan, yan ang sabi ng mga kung kaya't nagkaroon ng law. At yun po yung 10 Commandments na ipinasulat kay Moses doon po sa engraved in stones. Kaya nga po nagkaroon ng mga laws. Yun nga pong laws na yun ay pagpapakita lang na
Kapag sabi doon sa mga laws na yun, kapag yun ay nasunod mo, may blessing. Pero kapag hindi mo yun nasunod, may sumpa, may judgment. Ngayon, alam natin na walang makaka-fulfill nung law yun. Kasi sabi, isa lang doon ang hindi mo magawa, nabaksak mo na. Kumbaga sa failing grade ka na, isa lang, wala na, baksak ka na. At kung kaya't kailangang merong magligtas sa atin. At ito nga po yung, like for example, yung you shall not commit adultery. Pero ang sabi dito, tumingin ka lang sa isang babae na may pagnanasa, nagkaroon ka na ng adultery. Sabihin, nagawa mo na. At ang sabi nga din dun sa, you shall not murder. Pero pag nagalit ka sa isang tao, nakumit mo na yun. So, sino pa ang makakagawa nun? Wala talagang makakapasa doon sa commandments na yun. At kung kaya't ito nga po yung sabi ni, at kapag conscious ka sa kasalanan mo, lalo mo tong nagagawa. Amen? Di ba, kunyari, isipin mo sa sarili mo, dapat hindi ka magagalit. Yung conscious ka tapos bigla kang may nangyari, doon, nagalit ka na naman, feeling ka na down, di ba? Kung kaya ito rin yung sinabi ni Paul, dinadaanan din ni Paul to. At sabi nga niya sa Romans 7:19-20, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So, ibig sabihin si Paul, dinanas din niya to. Yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Pero yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Kasi nga, sabi niya dito, there's evil na umaano pa rin sa kanya. Nagkumikilos sa kanya, sabi dito. Kung kaya't kailangan para mapalaya tayo, ay merong mag-sacrifice, perfect sacrifice para sa atin. Kung kaya't ito ay inako ni Jesus, sabi po sa Romans 8:3-4. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be sin offering. And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the Spirit. So, ano pong ibig sabihin nito? When the Spirit that raised up Jesus, ito yung nagbigay sa atin ng bagong buhay. So, Jesus is our righteousness. We are now righteous in Christ Jesus. Napaka-importante pala ito na maintindihan natin na dahil kay Jesucristo, we are now righteous. Kapag righteous ka na, that law will not work in you. Yung sumpa, hindi na tatalab sa'yo kasi alam mo, righteous ka na. Bakit ka naging righteous? Diba, meron pa rin tayong mga weaknesses? Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya ang nabuhay muli para sa atin. Ang Panginoon natin, walang kasalanan. At siya ay nabuhay muli para sa atin. At kasama tayo doon. Sabi nga, we are crucified with Christ. Therefore, it is no longer I that lives, but Christ Jesus who lives within me. Kaya napaka-importante na maintindihan natin yung righteousness na meron tayo. Dahil kapag every time na yung condemnation lagi pang pumupunta sa'yo, sometimes ito yung naghihinto sa'yo para lalo kang mag-excel. If you know na ang righteousness mo ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo, you will reign in life. Amen? So, alam ko medyo pero yun lang natin isa-isa at lalo natin itong maiintindihan.
So, the minute we accept Jesus, the Spirit of God lives in us. That is the Spirit of life na nasa atin na. So, Romans 8:2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. So, ano sinasabi dito? There are two laws. The law of the Spirit of life in Christ Jesus and the law of sin and death. So, nung nagkasala si Adan at pumasok ang kasalanan, parang virus yan na pumasok, parang force na pumasok. Anong sabi dito? In Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, in this way, death spread to all people because all sin. So, ibig sabihin, dahil nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan, at ito po yung the law of sin and death. Amen? So, ibig sabihin, di ba, ano bang, at yung pong yung law of sin and death ay kumbaga, pinalitan ng Panginoon. Kanina nga, di ba, He reversed, yung kanta natin kanina, He reversed the curse. Yun po yung sinasabi, the Spirit of life in Christ Jesus. Dahil ngayon, hindi na yung law of sin and death ang namumuhay sa atin, kung hindi, meron ka ng bago, which is the law of the Spirit of life in Christ Jesus na namumuhay sa'yo. Amen? That Spirit of life. So, ito po yung quickening, life-giving Spirit na binigay ng Panginoon sa atin. It is, sabi nga, he who has the Son has life. At ito po yung magbibigay sa atin ng liberty as sons. So in Romans 8:21, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So ibig sabihin, the more po natin ito naiintindihan, na tayo'y napalaya na sa law of sin and death, the more mo mai-experience the life na binigay sa iyo ng Panginoong Jesus. Yung life na yon. At mamaya aaralin natin, ano ba yung the Spirit of life na nanunahan sa atin ngayon? Ibig sabihin po, when you have that, the more you understand na meron, the Spirit of life na nasa iyo ngayon, yung Spirit of death, the Spirit of the law of, the Spirit of death, nawawalan ng bisa. Hindi na siya umiepekto sa'yo because that Spirit of life na namumuhay sa'yo ay mas malakas. Kumbaga, hindi na siya, kasi sinasabi nga, it is like a force na pumasok eh. Remember nung nagkaroon ng kasalanan si Adan? Di ba yung sumpa, yung kamatay, bigla lang pumasok sa mga tao eh. Wala naman yun dati eh. Pero, dahil nga, kung kaya't merong kamatayan, kung kaya't nung kay Jesus, nagkaroon tayo ng bagong buhay, that is the force that is living within us. The soul life, the divine life na kasama natin. Amen? Kung kaya't ang isang Kristiyano, hindi lang just. We are very powerful because Christ is in us. The more we understand our identity in Christ Jesus, the more mo ito mapapamuhay. Na napalaya ka na sa sumpa at ngayon ay namumuhay ka ng buhay na masagana dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? At ito nga po yung sabi, ano ba yung mga sumpa, di ba? Ito yung mga nagpapahirap sa atin, katulad ng sakit, kahirapan, kalungkutan, yung relationship. So itong mga bagay na ito yung mga nagpapahirap sa atin. Kung kaya't the more we understand the revelation, the law of life in Christ Jesus, ito po yung kumbaga that force within us, moving in us, para tayo ay magbago. Kaya't ito po yung sabi,
If you are now in Christ Jesus, in Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ano po bang ibig sabihin ng condemnation? Wala ng guilty feeling, wala ng verdict, wala ng punishment. In the court of heaven, you are no longer guilty. Dahil may nagbayad para sa atin. Hindi ka na guilty at hindi ka na, sabihin, wala nang malaya ka na. Katulad nga po na sa double jeopardy, di ba? Ang ibig sabihin nito, it prohibits anyone from being prosecuted twice for substantially the same crime. So, ibig sabihin, dahil may nagbayad sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ka na, ang kasalanang nagawa mo ay malaya ka na at ang kaaway, hindi ka na niya masasaktan dahil napagbayaran na yan ng ating Panginoon. Amen? So, binuhos dahil in 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God in Christ Jesus. You are now righteous. Kung sa tingin mo, sometimes meron pa rin tayong mga weaknesses, the Lord, ang basis mo is the righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, sinasabi nga daw, if you know that the life of Christ in you, ikaw na yung lalayo mismo sa kasalanan eh. Kasi, hindi ka nagaganahan kasi binabago ka na eh. Kaya hindi ka rin makakapanatili doon sa kasalanan dahil you have now the life of Christ in you. That holiness, dahil kasama mo ang Panginoon. That is why, napaka-importante that if there are things that holds you back, yung mga habits na hindi maganda, anong dapat mong gawin? You just give it to the Lord and claim that now I am crucified with Christ. Therefore, it is no longer I that lives, but Christ Jesus who lives within me. Baguhin mo ako, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa buhay ko. Amen. And you will see, yung mga habits na yun, kusa na lang siyang nawawala. Yung grip sa'yo. Yung, di ba, merong mga weaknesses tayo na yung parang tinatalian ka. Pero kapag lalo kang naging identified in Christ Jesus, na alam mo na si Jesus ang namumuhay sa'yo, nawawala na yung gana mo doon. Hindi na yung parang pinipilit mo yung sarili mo gawin to. Kasi ito dapat, di ba? Kasi may spirit within you that will help you to change. All you need to do is to give it to the Lord. And Lord, baguhin mo ko. Ikaw ang magbago sa akin. Alisin mo yung mga hindi kaaya-aya sa'yo. At baguhin mo ko. Let the spirit of life in me ay kumilos. The spirit within me to help me, to change me. At sabi nga po, ang salita ng Diyos ay isang, sabi nga dito, we are one with Him. No more condemnation before the court of heaven. And sabi nga po in John 5:24, verily, truly I tell you, whoever hears my words and believes in Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. So, ibig sabihin, from death, ibig sabihin dun sa kasalanan, ngayon may buhay ka na. That life in you, alam mo, you get excited with this, habang meditate mo to and have the Holy Spirit to help you. Di ba sabi nga, katulad ng grace, ang tagal nating na-digest before natin nakuha. Pero the more mo i-dig yung sinasabi ng Panginoon,
that you are now free. Libre ka na. Wala nang hawak ang kaaway sa'yo. Ano yung ginagawa ng kaaway? Yung sumpa. At ngayon, libre ka na. Pinagbayaran na yan. You are now free and you have that life. At ito nga po yung sabi ni Paul, katulad po ng mag-asawa, if by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. Pero kapag namatay yung husband, libre na siya dahil sa law na nagsasabi sa kanya, nagbabayin sa kanya na sila'y mag-asawa. Ganun din po sa spiritual. Pinalaya na tayo ng Panginoon, kaya ngayon, ikaw ay may buhay na. Wala ka na sa kamatayan dahil sa kasalanan. Ngayon, nandun ka na sa buhay na walang hanggan. Amen? So, it is like a union in life through the indwelling of the Christ Spirit in them, and you have that spiritual life that soweth life in us. At ito po itutuloy natin yung kanina in Romans 8:1. Now, there is therefore now no condemnation to those who in Christ Jesus. Tapos merong ibang verse like in New King James Version, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ang sabi po doon sa sa book ay this clause na sinasabing who do not walk according to the flesh but according to the Spirit ay wala po yun doon sa old text ng verse na to. Nilagay lang ng translator para lalo lang maintindihan at ng karugtong sa Romans 2. Kung ibig sabihin, it is not in the original text. Ang sinasabi lang dito, kung babasahin po natin na magkarugtong ang Romans 8:1 to 2, ito ang sinasabi. Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng ang ibig sabihin nito, yung, so, ibig sabihin po niya, pag binasa natin, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Kumbaga, walang requirements na binibigay sa'yo. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, may buhay ka na. Amen? Kasi yung isang verse na sinabi doon kanina, yung karugtong na yon, wala yun sa original eh. Kung kaya't sinasabi lang, ang simple lang na sinasabi ng Panginoon, kapag ikaw ay na kay Hesukristo, wala ng condemnation. And you have that spirit of life in you. Amen? At ito po yung ibig sabihin ng no condemnation. Ibig sabihin nun, no sentence of punishment. No condemning law enforced to defeat us. Now that we are identified in Christ, ibig sabihin, hindi ka natalunan. Kasi ngayon na kay Hesukristo ka na. At ano rin ang ibig sabihin ng condemnation? There is no charge outstanding against those who are in Christ Jesus. Ibig sabihin, yung mga kasalanan ng mga ninuno natin, wala na tayo doon, putol na. Dahil ikaw ngayon ay na kay Hesukristo na. Amen? At sinasabi rin po dito na whatever yung mga nagawa mo na patawad na yan. You are now new in Christ Jesus. And the more we understand yung kalayaang binigay sa atin ng Panginoon, the more the Spirit of life can move upon our lives. At ang bisa ng law of sin and death ay wala na. Putol na. Kaya nga ito yung sinabi ni John G. Lake. Ang sabi niya, di ba, siya yung kumbaga nung time na ang daming may plague. Yung parang yung COVID nung araw, ang daming nagkakasakit, madikitan lang, nahahawa na. Pero siya, hindi siya nahahawa. Tinanong siya ng mga doctors, paano nangyayari? Anong nangyayari sa'yo? Bakit di ka nahahawa? At ano lang ang sabi niya? Ang sabi niya dito, the law of the Spirit of life in Christ Jesus.
Kaya nga po, napaka-importante na maintindihan natin na tayo ngayon ay na kay Hesukristo na. Ang tingin ng Ama sa atin, tayo ay na kay si Jesus sa atin. Amen? Kung kaya't ito, yung sakit, hindi makapasok kay John G. Lake. Sabi nga, namamatay. Nung pag nilagay dito yung kumbaga, pag tinignan sa microscope, yung germs na nandito, namamatay. Kasi hindi na siya makapenetrate. Kasi he is so in tune, na alam niya na merong buhay na kasama niya, si Hesukristo. And the more we understand that, we are now in Christ Jesus. Yung mga sitwasyon na nangyayari sa atin, sa buhay natin, we can stand, I am now in Christ Jesus. Wala na tong bisa sa akin kasi ngayon may bago na akong buhay. If sabi nga, di ba, yung kay Adan, pumasok nung kasalanan, pero kay Hesukristo, pumasok ang bagong buhay. Amen? So, whatever yung iniisip natin sometimes na, yung parang wala kang swerte or ganito, hindi ka fruitful, anong sabi ng Panginoon? Because you are now in Christ Jesus, you are fruitful. Dahil siya ang magbibigay sa'yo para lalo kang lumago. Amen? Not only spiritually, but also in every areas of your life. Yung whatever dryness or barrenness na meron sa buhay natin, the more we understand the life of Christ in us, the more the life of God will reign in life sa atin. Amen? The law of life is the nature of God. The law of life is the nature of God in us, the soul life. And the law of sin and death is the nature of Satan in the human spirit. So, sabi nga dito sa world na to, it is, today the whole world lies under the dominion of the wicked one. Pero, tayo bilang anak ng Diyos, we will reign in life because of Jesus. Amen? Sabi nga, a law isn't something that is just written in letters or on a piece of paper. Behind those words, written on a piece of paper, is a living force. So kung kaya't the more nating naiintindihan that life, that soul life in us, kung sana lang darating ang blessing sa'yo, the grace of God in your life. Amen? The law of the Spirit, sabi nga, the thief comes to steal, kill, and destroy. Yun ang ginagawa ng kaaway, di ba? Magnanakaw, magbibigay ng mga magnanakaw, to kill, and to destroy. Pero ano sabi ng Panginoon in John 10:10? I have come that you might have life and have it more abundantly. Amen? Abundantly. Ibig sabihin, in all areas of your life. Kasi sinasabi po, ang abundantly daw, ay hindi lang naman yan sa financial, kung hindi, in all areas of your life. Whether physically, yung ating pangangatawan, at pati rin sa ating mga emotions, pati sa lahat ng ating mga relationship. So in Galatians 3:14, I have come that you might have life. Ay, sabi nga po, He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ano pong sinasabi dito? He redeemed us para yung blessings na meron na pinangako kay Abraham ay mapunta sa atin. Amen? Ano ba yung mga blessings na meron si Abraham? First is, sabi nga po, I will make you a great nation. Number 2, I will bless you. Number 3, I will make your name great. Ibig sabihin, yung pangalan natin, aalagaan ng Panginoon. Pag narinig nila, uy, mabait yun. O kaya, uy, ano yun? Maganda ang ano niya, pamumuhay niya. Ayan. At ano ba, nasa number 4 na ako, you will be a blessing.
Ang sabi dito kay Abraham, you will be a blessing. Number 5, I will bless those who bless you. Even pa yung mag-bless sa'yo, be-bless din ng Panginoon. At ang number 6, I will curse those who curse you. Yung mga nanira rin sa'yo, will curse din. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Amen? Matuwa tayo dito. Kasi anong sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Because the Spirit of life is in you. The blessings of Abraham ay sa iyo. Amen? Ang kinin natin yung blessings of Abraham na binibigay ng Panginoon. Anong sabi pa rin, how rich is Abraham? Sinasabi nung iba, hindi, spiritual blessing lang yan. Bakit sinabi blessings of Abraham? Gaano ba kayaman si Abraham? Anong sabi? In Genesis 13:2, now Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Amen. So, ibig sabihin, kasi meron ako nakausap, ang ibig sabihin daw niya, yan daw yung pinagtataluhanan. Yung Abraham's blessings daw ay spiritual lang sa ibang mga denomination. Pero, anong sinasabi? Ang blessings ni Abraham, ang yaman niya. He is rich, sabi nga, in silver, in gold, and in livestock. Kasi nung araw, livestock lang. Kasi ngayon, kotse na sa atin. Hindi, sa kanila kasi nung araw, sa dami na mga kanilang mga hayop. Pero nga, sinasabi, he is rich. Meron siya mga servants, may maids, may camels, may donkeys. At ganun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. In the last days, God will use ang kanyang mga anak. He will position us in places wherein we can be a blessing to others. Na papakita ng Panginoon in the last days kung papaano niya i-bless ang kanyang mga anak. Amen? Blessing, yung sabihin, God gives you, di ba? He teaches you to profit. At saka yung sabi niya, He adds no sorrow in it. When the Lord bless you, He adds no sorrow. Ibig sabihin, nai-enjoy mo yun. Kasi yung blessing na binigay sa'yo ng Panginoon, makakakain ka na masarap na walang takot, na baka bawal sa sakit mo, ganon, hindi. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, the blessings of Abraham in every areas of your life. Amen? So, kumbaga, yun po yung ipinapaalam ng Panginoon. For 1 week nga po, yun yung parang inaano sa akin ng Panginoon na sinasabi niya. Actually, kala ko lilipat na ako sa isang teaching. And yet, pinapaano niya itong maigi sa atin para mapaghawakan natin so that we can reign in life. Na hindi lang just ang mga Kristiyano. Kasi makikita naman, di ba kung minsan, bakit ganun, Christian, pero bakit nagkakaganyan? Paghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. I have come that you might have life and have it more abundantly. And I gave you that spirit of life, that life wherein, parang yung nung araw, yung sa Garden of Eden, everything is provided by the Lord. Amen? At yun po yung ating message for today. Just, kung hindi pa ganun ka-clear, just ask the Holy Spirit to put it in your heart. Gaano yung liberty na binigay ng Panginoon sa atin dahil sa kanyang sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. So that we can reign in life. Amen? So ngayon ay punta po tayo sa ating pong communion.